nakakadiri! Ikaw. Sang-ayon ako sa'yo. Nakakadiri nga itong hawakan. Kapag sinabi sa akin ito ng Kaginhawa! Sige, simulan mo na, tara. ikaw, Sa tingin ko, hindi ito magiging madali. Pero gagawin ko ang aking makakaya na maisakatuparan ito. Wow! Mahirap yan. Mukhang goma. Kaya kakailanganin kong lunukin ito ng buo. Paano niya ginagawa iyon? Mukhang kahila-hilakbot. Hindi Ito naman ay ganun talagang, kalala. naku, Dapat mo itong talagang hindi ko kayang lunukin ang napakalaking pugitan ng sabay-sabay. Yak! May dulas na kumalat sa mga kamay ko. Hindi ko ito maalis. Nakakadiri talaga. Tulong! Bilisan mo, aksidenteng lumabas yan. Bilisan mo na at kainin mo na ang hangal mong pugita. Mababali mo ang mga ngipin mo sa ganyang paraan. Masyadong matigas. Tulong! Hindi ko makita ang kahit ano. Anong bangungot iyon? Nabuwal pa ba mismo sa kanyang ulo? Sandali lang, tatanggalin namin ito. Maraming salamat. Halos mabulunan ako. Sandali! Ikaw maduming pugita! Abutan kita? Bakit mo ito tinapon? Dapat kinain mo na lang. Please? Hindi ko rin isisisi kung itapon ang pugita ko. Nakakatakot siya. Pero sa tingin ko, alam ko na ang gagawin. Anong transformation ito? Anong balak mo? Mag-iihaw ako ng pugita? Maniwala ka? Magiging napakasarap nito? Nakahabol-habol ka talaga ng lasa? Takot kami sa apoy! Walang dapat ikatakot! Isa akong tunay na profesional! Hindi magtatagal at handa na ang aking putahe! Voila! Iyon na yun! Mukhang mas maganda ito kaysa dati para sa akin. Ito ay kamangha-mangha. Panahon na para lasapin ang napakasarap na lasa ng dagat. Magsisimula ako Dapat sa... malambot at makatas ang mga galamay. Gusto ko ring subukan. Ang galing! Ang sarap! Natutuwa akong nagustuhan mo. Hayan, ang pinakamaliit na bahagi ng candy. Kaya... Maganda ang akin. Tingnan mo ito. Nakakaaliw. Sa palagay ko, mas maswerte ako kaysa sa iba. Kahit natalunan kami. Zeta, sige na. Sige. Kahit papaano, ako na lang ang magpapagaan ng loob dito. Tumigil ka sa pagtawa. Alam ko mukhang madumi, pero hindi naman yun nakakabawas sa sarap. Ang galing. Ang sarap ng pumuputok na tsokolate sa bibig. Ang galing. Ganun pala, naisip ko lang. Paano kaya kung may candy ka sa pamamagitan ng Gideon! Lalaking umuwi. Yaw! Ang ganda niyan! Sayang lang at ubos na ang mga candy natin. May magandang balita ako. Ako na ang susunod. Matagal ko nang pinapangarap ang tsokolate dahil gustong-gusto ko ito. Diyos ko, ang sarap nito. Imposibleng Anong bumito episode? sa isang candy bar lang. Tatanggapin ko yan bilang isang papure. Murray Sweetie, lie. Sana makapakita rin ako ng mga kuko. bakit ka nandito, Scani? Hindi ka panipaniwala. Wow! Hindi ko man lang ito makuha. Dapat nandito, tulungan mo ako! Buti na lang. Nakuha ko rin pala. Umalis ka? Akin yung candy. Wow! Ang sakit! Halos nabasag ang ngipin ko. Mukhang mas mabuti kung hihiwalayin ko muna ang candy. Wow! May candy pala sa loob. Iyan ang iyong pinakamalambing na kayamanan. At akin ito talaga. Wow! ang ganda. Nilalamig ako. Parang nakakadismaya. Ako, anong liit na garapon ng Nutella? Hindi tulad ng akin. Mas mabuting tignan na lang doon kay May na maliit. Hindi ko pa nakikita ang ganito dati. Baka ako ang maunang kumain ng maliit kong bahagi. Ang sarap! Pwede mong malunok ang dila mo. Sa lahat ng bagay, walang mas hihigit pa sa mundo kundi ang tsokolating paste. Hindi ako makapaniwala na naubusan na tayo ng pagkain. Kita mo ba ang kasiyahan? Hindi. Tinilaan ko lang ito. Gagawin ko rin ang parehong bagay sa aking pagkakataon. Kailangan kong kainin muna ang lahat ng bulak na ito. Alice, bakit ka nakatitig sa akin ng mataman? Gusto mo bang subukan ito? Nawala ang trabaho ko dahil sa'yo! Pasensya na! Bobo ang biro na yun! Ang inosente mo! Haha! Nadadala ka ng paulit-ulit! Gusto mo bang subukan ulit? Hindi mo na ako manuloko ngayon!
Salamat, maganda yon. Hindi mo dapat dinilaan ng todo ang kutsara. Pagkatapos mo, magkakaroon ako ng panghimagas. Alam mo, nagpasya akong mas gusto kong kumain gamit ang aking mga kamay. Oh, sa tingin ko naipit ako. Tama yon. Ano ang gagawin ko ngayon? Isa akong bilanggo. Huwag magpanik. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Maraming salamat sa inyo. At ano ang gagawin ko kung wala kayo? Ngayon, ang buo kong ulo ay natatakpan ng tsokolate na paste. Kailangan ko na itong subukan. Lily, ikaw na lang ang natitira. Kumakain ako gamit ang aking kamay. Kailangan kong mag-isip ng iba pa. Kukuha ako ng sandok. Ang pinakamalaking sandok na posible. Ibahagi mo ito sa akin. Natakot ako! Bakit ito kailangang lumitaw ng tahimik? Paano ko ito mahahanap ngayon? Nasa ilalim ito. Hindi ito gumagana. Ano ang ginagawa niya? Sumasalungat sa... Wala na siya. Sa tingin ko, kailangan natin siyang iligtas. Lakas mo. Mukhang nasobrahan tayo. Nakikita mo ba si Lily? Mga tao, nandito lang ako. Wala namang mali sa akin. Hindi si Lily yun. Parang isang uri ng... Nyari lang ako ng kaunting Nakakatawa tsokolate. talaga ito. Parara, 3, 2, 1, bukas. Isang lata ng Coca-Cola. Hooray! Oh, ito ang paborito kong inumin. Gusto kong inumin ito muna. Mas maraming kislapat. Oh, Ang kakaiba. Tsokolate ba yan? sarap! Isang cake na parang lata ng cola. At napakasarap nito. Hindi ka panipaniwala. Mukha itong totoong garapon. Wow! Wow! Ngayon, ako naman. Lasapin ang aking... Aw! Ang ngipin ko! Natanggal ba ito? Ngayon, may butas na ako. Kawawa naman si Britney. Talagang masakit! Kukunin ko na ito. Oh, ang paborito ko. Ngayon, may enjoy ko ang cake at banlawan ito ng Coke. Sa daliri, bato, papel, gunting. Panalo ako at ako ang maunang magbukas nito. Wow, bagong camera. Ang galing. Ngayon makakakuha na ako ng mga litrato. Ani, kailangan ko ng avatar para sa social networks. Ngiti, Britney, may ibon na lilipad. Oh, tigilan mo na. Ikaw naman, ikinalulugod ko. Wow, may camera din ako? Medyo kakaiba? Hindi ko pa ito nakita dati. Tatangkain kong kumuha ng litrato? Oh, ang liwanag ng flash. Anong nangyari? May nangyari sa camera ko? Amoy tsokolate. Nakakain na ito ngayon? Kukunin ko ang kutsilyo at puputulin ng isang piraso? Sige na. Wow! Tingnan mo, rainbow cake ito. Ang ganda. Etong makulay na biscuit. Banana cream sa loob. Gusto ko rin ng isa. Oh, Britney! Hindi na natin kailangan itong kutsilyo, tama ba? Wow! Nagawa ko! Hindi ko pa ito nakikita sa ibang lugar! Napakasarap! Gusto ko pa! At nasaan ang camera ko? Ha? Britney, ibalik mo. Hindi! Hindi ako nagbibiro, ate. Kung hindi, hindi ka magiging maayos. Huwag mo akong hawakan! Wow! Anong nangyayari? Britney, mukhang nakakain na ang iyong kamay ngayon. Oo, hindi ako nagkamali. Britney, bakit hindi ka tumulong? Sige. Wow, masarap pala talaga. Gusto ko rin ito. Ano ang nasa loob? Bubuksan ba natin? Mikropono ba yan? Astig. Pangarap ko talagang maging isang mga awit. Pakiusap. Pansinin ninyo ako sandali. Ngayon, magkakaroon ng palabas. Oh, ang kawawa kong mga tainga. Ha? Huminto na siya? Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Anong nangyayari? Saklolo. At sila'y namuhay ng masaya magpakailanman. Paano iyon? Kailangan kong makipag-usap. Alam ko kung paano siya patahimikin. Kainin mo ito. Mas maganda ang kantang ito.
Naubusan ko ba? Well, ginagawa ko ang sayo at ginagawa ko ang sayo. Toilet paper? Paano kung nakakain ito? Susubukan ko ang isang piraso. Kadiri? Totoong papel pala ito. Nakakadiri. Pero ang aking papel ay mukhang hindi rin nakakain. Anong gagawin natin? Hindi ko alam, ate. Ikaw ang nakakuha ng nakakain? At may naisip ako. Kailangan natin siyang itali at kunin ang cake. Mas mabuti na ngayon. Hindi ka makakatakas. At sa wakas, makakakain na ako. Kakagating ko sa mga piraso. Napakagandang cake. Vanilla cream ba yan? Napakasarap. Hoy, bakit mo ako ginising, Britney? Oh, muntik na niyang gisingin si Ellen. May naisip ako. Aakuhin ko siya para makain niya yung totoong rolyo. Ang galing na ideya na naisip ko. Nakakatawang kalokohan. Kalayaan. Bakit ka umuungol ng ganyan? Mamaya na kita aasikasuhin, pero ang cake ko muna. Ano ito? Nasaan ang cake ko? Britney, niloloko mo ba ako? Pagbubukas, ito ay isang piraso ng bulok na keso na may amag. Hindi ko ito kakainin. Britney, kailangan mo ganun ang mga alituntunin. Mukhang kakaiba ang amoy. Susubukan kong kumagat. Anong lasa ito? Napakasarap. Ang ibig kong sabihin ay kakilakilabot. Talaga? Kung ganon, naghihintay ako ng masarap na bagay. Hindi makapaghintay na kainin ito. Kawawang Britney, naghihirap sa kanyang piraso ng keso. Sarap. Parang halos sila. Kukuha ako ng isa. Punong-puno. Totoo ito. Britney, ayan ka na. Dinaya mo na naman ba? Gusto mo ba itong keso? Dapat lang. Well, anong nandyan? Amy, tingnan mo. Oh, cactus ba yan? Oh, wow. sigurado akong nakakuha ako ng nakakain na isa. Katie, anong ginagawa mo? Aray! Ipasok mo. Oo, malakas siya. Ano kaya ang meron ako? Susubukan ko ang mga karayom nito. Ang mga ito ay masarap. Sa huli, gawa ito sa tsokolate. At ngayon maaari mong kainin ang mismong cactus. Britney, makikihati ka ba sa akin? Hindi. Sige, mag-iisip na lang ako ng paraan. May naisip ako. Ngayon, puputulin ko lahat ng tinik at magagawa ko ng kainin ang cactus na ito. Mabilis at madaling gawin gamit ang lagare. Perfecto. Oh, Britney? Mag-ingat, Inuyasha. Paumanhin, ngunit simulan na natin. Sige, subukan natin. Hala, ang gulo. Hindi ko na ito kakainin. Buti nga sa'yo. Halika na, ate. Gawin natin ito ng magkasama. O, ano ito? Itlog ng manok? Ayoko ng itlog. Mauna ka. Ano, ako? Hindi. Sige, mag-isa na lang ako ng dalawa. Ito ay isang cake. Napakasarap at napakaganda sa loob. Talaga namang mahahalik ang mga daliri mo. Ay, hindi ko kaya ang hilaw na itlog. Pasensya na sis, ang ganda mo. Isang karaniwang araw lang, parehong lumang chocolate bars, walang espesyal. My third bread to pass in my case, or si Snowfred, magpeg, hindi na niya kayang tingnan ang mga lumang hugis at laki ng mga tsokolate. Sobra na ito. Hoy! Sa tingin ko may ideya ako. Mga babae, mula ngayon si Mike na ang gagawa ng sarili niyang tsokolate. Hindi niyo na makikita ang mga nakaka-boring na lumang tsokolate dito? Magandang araw sa'yo. Mga babae, tumawag ba kayo ng tubero? Huwag mag-alala, aayusin ko ang lahat agad-agad. May salita ako. Oh, wow. Isang chocolate na wrench? Aray! Sana nagbigay ka ng babala, Mike. Gusto mo ba ito, Chelsea?
Oh, sigurado ako, Jess. Kamusta? 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 Narito ang aking pinakabagong pinakakapanapanabik na obra maestra ng tsokolate. Hindi. Hindi na ako magpapaloko sa mga trick ni Mike ulit. Handa ka na? Oh, Chelsea. Kaya ano ang gagawin natin dito ngayon? Anong ibig mong sabihin? Kain na tayo. Pwede bang makahingi ng maliit na piraso? Siyempre, Hon. Hindi yan maliit. Pasensya na. Hoy, mga babae! Sa wakas, ang tagal naming naghintay sa'yo. Narinig ko na wala ang tsinelas ni Cinderella. Oh, Mike, ang sweet naman yan. Sa tingin mo matamis? Ang ngumungguya ng sapatos ay matamis? Well, literal na matamis kasi tsokolate ito. Huwag kang mag-alala, Jess. Darating din ang swerte mo balang araw. Mahika ng unicorn na hangarin sa iyo at mabuting kalusugan at magandang mood dahil ang magkasakit ay hindi cool kahit kailan. Ano ang sinasabi niya? Oo, isang tsokolating thermometer. Uy! Pwede rin ba akong humingi pakiusap? Siyempre, Chelsea. Ayan, ayaw mo na ba? Well, ibig sabihin yan ay mas marami para sa akin. Sa Kim, well, kahit papaano wala akong lagnat. Nagtataka kung ano ang ginagawa ni Mike sa pagkakataong ito. Ngumiti kayo, mga babae. Nasa candid camera kayo. Kita tayo mamaya. Sa pagkakataong ito, siswertehin ako. Sana. Tingnan mo ito, Chels. Ako lang ang tsokolating labe. Isang perpektong kombinasyon ng puting tsokolate at ilang frosting. Hoy, pwede bang subukan ko? Siyempre hindi. Kamusta, lungsod ng Gotham? Sino ang gustong mag-selfie kasama si The Dark Knight? Kailangan kong magpaalam dahil may mundo ng tsokolate akong kailangang iligtas. Tingnan natin kung ano ang nandito. Isang chocolate Batmobile at ang chocolate na pulis ay humahabol sa kanya. Well, Chelsea, ang Batmobile ay tsokolate. Pero tungkol sa pulis, sa tingin ko totoo ito. At akala ko mapagkakatiwalaan mo si Batman. Pwede mo ba akong bigyan ng piraso niyan? Sige na, kahit kaunting kagat lang. Nagtataka ako kung ano ang ibibigay sa atin ni Mike ngayon. Isang tsokolating piano? Alos, kailangan ko ang lahat sa field. Ito ang World Chocolate Soccer Championship. Hindi ko alam ang mga patakaran, pero marunong akong humawak ng tsokolate. Iabot mo sa akin ito. Iyan na, Jess. Disqualified ka na dahil sa hindi profesional na pag-uugali. Tsokolate! Tsokolate! Hurra! Naririnig kita! Papunta na ako. Ano sa palagay mo sa isang tasa ng kape? Tingnan mo, Jess. Mukha talagang totoong tasa. Oo. Ano bang alam mo tungkol sa totoong tasa, Chels? Hello, pwede bang makakuha ng espresso, malakas at matamis? Oo, hindi talaga gumagana ang kape ng walang tsokolate. Gusto mo, Jess? Ano sa tingin mo? Siyempre, oo. At isang espesyal na sorpresa para sa mga tagahanga ng lutuing Belgian, gatas na bigote. Ka-wili-wili! Hindi ko akalain na merong bagay na tulad ng tsokolating bigote. Hoy, Chels! Sa tingin ko kailangan nating alisin ang mga ito. Hindi masama. Mabuti naman at narinig ko yan. Bigyan mo ako, Jess. Pasensya na, kaibigan. Kung sino ang huli, siya ang nawawalan.
Gising na! Tigilan na ang pag-aaksaya ng oras sa pagtulog dahil ang oras ay pera. Wow, Chelsea, $50 yan, Jess. Gusto mo bang bumili ng tsokolate? Hindi, ayos lang ako. Bon appetit, Chelsea. Salamat, pero wala akong iiwan. At ngayon, Mga kandila, talulot ng rosas, kaunting alak, karaniwang gabi ko lang ito, nagpapahinga at nagpapaluto. Naamoy ko ang mga naiinggit na taga-sunod. Oh, ano ang meron tayo dito, Jess? Kaya pala, yan ang talagang ginagawa mo. Oras ng paliligo, mud masks, at matagal ng overdue na pag-aahit. Ngayon, iyan ang bagay na talagang makaka-relate ang mga followers mo. Gamitin mo ang Labaha Girl. Ang pagpapanatili ng personal na kalinisan ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa malaking following na pinapangarap mo. Kaya ano nga ba ang nangyayari sa likod ng ating mga Instagram feed? Ang kagustuhang magmukhang mas mabuti kahit kaunti kaysa sa tunay nating kalagayan. Okay, siguro mas maganda talaga. Kaya ang mga professional na blogger ay may buong arsenal ng mga hack, pandaraya at trick para makuha ang perpektong kuha. Pero ang totoo, karamihan sa mga tao ay may konsensya na nagsasabi sa kanila na dapat may ilang pagkakatulad sa pagitan ng kanilang totoong buhay at kung ano ang ipinapakita nila sa mundo. At lumalabas na ang pagkuha ng tamang balance ay mas mahirap kaysa sa simpleng pagpindot ng button ng camera sa iyong telepono. #bakasyon, #lipad. Isang mabilis na litrato na nakatingin sa bintana ng eroplano at sa tingin ng mga taga-subaybay mo, nasa taas ka ng ulap. Narito ang tip para sa mga hindi palilipad sa malapit na panahon. I-print ang litrato ng pakpak ng eroplano, kumuha ng litrato kasama ang upuan ng inidoro, at maging handa na maging tampulan ng inggit ng lahat. Tingnan mo lang ang mga walang katapusang masayang magkasintahan na may mga sobrang tamis na romantikong kilos. Saan sila nagmula? Huwag kang mag-alala, Natalie. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. Hindi mo lang alam ito. Mas mabuti na. Nag-aapoy na mga mata at isang misteryosong estranghero sa iyong tabi. Well, hindi kailangang malaman ng iba na ang estrangherong iyon ay ang iyong matalik na kaibigan. Ang pinakamagagandang larawan ay tungkol sa damdamin at misteryo. Ikiniya, Spin, kung hindi mo sasabihin. Presang ba mga kaibigan kung hindi para magbigay ng tulong? Wow, tingnan mo si Natalie. Sino kaya yung lalaki na yon? Sigurado akong sobrang gwapo niya. Mukhang sobrang interesado sila sa isa't isa. Ganito ang mga komentong makukuha ni Natalie mula sa mga subscriber na hindi alam na mahilig siyang mag-imbento ng kwento. Ilang likes kaya ang makukuha niya ngayon at ilang subscriber niya ang maghahangad na sila si Natalie. Ikaw bahala, girl! #payat, #crop top, #kaunting alak. Mukhang ito ang mga bagong hashtag ni Nat para sa gabi. At grabe, talagang nag-i-enjoy siya sa camera. Ngayon natapos na ang aming photo sesh, pwede na siyang mag-relax, tanggalin ang masikip na pantalon, at maging sarili niya. Talagang uminom ng isang baso or dalawa. O baka pati pangatlo? Ano ngayon? Hindi naman siya nakikita ng mga tagasunod niya ngayon. Ang Instagram ay karaniwang kwento tungkol sa pamumuhay ng iyong pinakamahusay na buhay. Kaya napakahalaga na siguraduhin mong natapos mo na talaga ang iyong live stream o baka ikaw at ang iyong mga taga-subaybay ay magkaroon ng hindi kanais-nais na sorpresa. Narito ang isang tip para sa mga gustong pagandahin ang kanilang buhok at feed nang hindi naman talaga gumagawa ng kahit ano sa kanilang buhok at makuha pa rin ang lahat ng atensyon. Tawagan ang isang kaibigan na laging may magandang buhok. Ang kanyang buhok, ang iyong telepono, kaunting diskarte. At maaari kang umupo, mag-relax at panoorin ang pagdami ng mga likes. Sinabi ko sa'yo na mahuhulog sila dito? O hindi, ito ang aking arko na kaaway, ang timbangan. Ang matandang laban sa pagitan ng mabuti at masama at hindi laging nananalo ang mabuti sa isang mundo kung saan napakaraming paraan para bumigay sa tukso.
Halika na, Jess. Hindi bagay ang maalat na luha sa ice cream. Sa kabutihang palad, ang Instagram ay ang perpektong lugar para itago ang ating maliliit na kahinaan at pagkakamali. Ayan na. Ngayon, mas mabuti na. Babalik ako sa jet ako bukas at magsisimula ulit mag-ehersisyo. Simula bukas. Siguradong simula bukas. O ice cream, mali, pero tama. Ang sining ng komposisyon. Kapag nagkamali ka dito, ayaw mong i-post ang iyong litrato. Nasa gitna ang makinang natakong. At sino ang may pakialam sa hitsura ng natitirang bahagi ng iyong mukha? Ang mga ito ay karapat-dapat sa kanilang sandali sa spotlight. At ngayong tapos na iyon, oras na para magdiwang. Karapat-dapat lang ito pagkatapos ng lahat ng hirap. Ang sarap at malutong. Ang sarap lang mag-relax minsan. Magandang gabi sa inyong lahat. Matulog ng mahimbing mga mahal kong taga-subaybay. Mukhang makakakuha na ng magandang tulog ang ating babae. Sandali lang! Mukhang pupunta siya sa isang party imbes. Mag-enjoy ka, Jess. Akala ko talaga naloko mo ako. Sino ang nagpasya na magandang ideya ang mag-post ng iyong mga workout? Pawis, natutunaw na makeup o wala man lang? Masamang postura, imposibleng mga posisyon na hindi mo makuha ng tama kahit gaano ka pa magpursige at magpursige at magpursige? Diyos ko, mukhang mahirap yan. Paano ka magmumukhang maganda kapag hirap na hirap ka? Kaya ko to. Gagawin ko to kahit ikamatay ko pa. O mukhang nakuha na niya sa wakas. Isandali lang. Iyon ba ay... Ano ang ginagawa ni Jessica dito? Ang pagkuha ng kaibigan para tulungan ka sa iyong paghahanap ng kasakdalan ay isang matalinong ideya. Siguraduhin lang na talagang tinutulungan ka nila. Magaling mga babae, magaling ang ginawa ninyo. Mga post tungkol sa pagkain. Mahal mo man or ayaw mo, nandyan na yan. Siguraduhin lang na walang makakaalam kung ano talaga ang kakainin mo pagkatapos ng mga healthy na low-fat na option mo. O baka naman sa halip na ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mensahe ang mahalaga. Mahalaga ang tamang pagkain. Ang aktwal na nangyayari at kung paano mo ito babayaran sa hinaharap ay kwento para sa ibang pagkakataon. Ine-enjoy mo ba ang iyong #HealthyMeal, Natalie? Kahit na ito ay whipped cream o ang ice cream na paparating kay Natalie, madalas nating ginagamit ang pagkain bilang paraan ng aliw, kadalasang upang takpan ang kawalan ng disiplina. Pero pagkatapos, nakakaramdam tayo ng sama ng loob at sinusubukan nating bumalik sa tamang anyo. Hinuhukay natin ang yoga mat, nagsisimulang mag-ehersisyo muli at kumain ng masustansya o nagpo-post lang tungkol sa paggawa ng lahat ng iyon. Well, hindi malalaman ng mga followers mo kung paano mo haharapin ang iyong konsensya ay nasa iyo. Ha? Hoy, yabot mo ang mga Pringles na yan, sakim sa merienda. Ang perpektong larawan ay dapat, syempre, perpekto. Una, ang pagiging nasa magandang mood ay talagang nakakatulong. Sunod, siguraduhin may magandang ilaw, magandang interior, at maayos ang iyong buhok at makeup. Nako, Jess, ano ang problema? May kulang ba? Pakinggan mo, normal lang yan. Iba-iba ang lahat. Hindi lahat ay biniyayaan ng kurba. Alam ko ang tingin na yan. May binabalak si Jess. Saan galing ang mga yan? Galing? Pinanganak akong ganito? Tingnan mo lang ang feed ko. Anahon na para... Mayroon akong maliit na pakete ng maanghang na chips. Swerte. Mas kaunti ang swerte ko? Tingnan mo ang package ko! Sinasabi nito, killer. Ahaha, mukhang maapoy. Ikaw muna. Ano? Ako. Okay. Oh, Sana hindi ito babe. masyadong matalim. May usok? Isang chip lang. Walang malaking bagay. Talaga. Nakakatuwa nga. Tingnan mo, hindi ako nasusunog. Mag-ingat, Ganon apoy! din sa akin. Nako, ang drawing ko ay hindi... Bilisan mo. Kumuha ka ng pala? Oh, ayos Ang sarap. lang.
Salamat, mahusay. Bye-bye. Hindi, ikaw. Siguro hindi. Sunog mula sa likod! Sige, madali lang yan. Tara na. Halika, kayo. Walang problema. Hindi. Makiusap. Hindi maanghang. Napakasarap. Hindi ka makakahinto. Sigurado ka? Baka tubig? Hindi, wala talaga. Hindi ko ito kailangan. Tignan mo, kukuha pa ako. Uubusin ko ito lahat. Sigurado ka bang ayos lang? Naririnig kong may maling Walang sinasabi mali. si Sam. Wala lang. Hindi man lang matalas. Napansin namin. Ayos lang ako. Kaya, ayos lang ako, salamat. Mabuti naman. Oo, kaya, ikaw na ang susunod? Ay, hindi. Tuluyan kong nakalimutan. Halik ni Pasensya na sa pagiging huli ko. Uy, anong nangyari? Pasensya na. Magiging panalo tayo at magiging kayo rin. May regalo ako para sa'yo. Uy, wag mo akong pasalamatan. Salamat sa kanila. Ako na ito. Subukan nating buksan ito. Wow, na. Yikes. Okay. Kailangan ko itong kainin? Ano? Isang higanting chichirya? Napakaanghang. Kawawa ka naman? Nawawa rin ako sa sarili ko. Okay, susubukan ko ito. Parang may kuryente, nasusunog ang dila ko. Hindi ko kakainin yan. Okay. Mawawala na to, hindi ko kaya. Oh, Diyos ko, tumigil ka. Nom. Binibigay niya ito. Aray! Iyan na yon! Iyan na ang huling kagat! Lunok ko na! Nagniningas ako! Tulungan mo ako! Oo, nagniningas ka. Anong gagawin? Tama yan. Dapat makatulong yan. Si Little Dylan? Kaunti lang? Isang pagsabog ng bulkan! Wow! Hindi pa ako nakakakita ng ganito? Oo! Ang ganda! Sana okay lang si Melly. Oo, okay lang ako. Puro uling. Nakakatawa. Parang bata. Hindi mo nga makita. Marami pa ako. Oo. Ang laki. Buksan mo sa'yo, Melo. Sige. Paano mo ito bubuksan? Hindi ko ito mabuksan. Hindi ko kaya. Aha, may naisip ako. May mga nakakatuwang gawain dito. Kailangan mong hilahin ito ng dahan-dahan at buksan. Ayan, okay na ako. Sige, kakainin kita. Oh, ang sarap! Wala masyado. Ayos lang, ikaw naman. Sige. Oh, may laruan doon. Ano kaya ang laruan doon? Nagsiselos na ako. Oh, napakalambot ng kagat. Kaaya-aya. Oh, alam ko. Sandali lang. Narito na ang laruan. Mayroong magandang bagay sa loob. Tignan natin saglit. Ano ang meron dito? Nakikita niyo ba yon? Isang ipis. Anong bangungot? Kadiri. Wala na. O hindi pa ito nawala. Anong tinitingnan mo? No! May kumuha. Hindi ko kaya. Sige, ako na ang bahala. Miss, sinaktan niya ang sarili niya? Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Nahulog ka kanina? Kaya kainin mo na. Sige. Uy, muntik na akong mabulunan. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Anong ganda. Akin ang lahat ng ito. Bakit hindi kagatin? Bubuksan kita? Oh, tama na yan. Ipakikita ko sa'yo kung paano lutasin ang mga problema. Madali lang. May manok ako sa kinder ko? Tunay na manok! Ano ang gagawin ko sa kanya? Teka, initsa tayo niya! Eto, kumot para sa'yo. Tara na, huwag mong ibigay sa akin ang manok. Mga tao, tingnan nyo. Oo, nabibitak ang balat. Ganyan talaga. Wow, mga sisiw yan.
Ang cute nila. Ano? Oh, napaka-cute nila. Ang sarap nito. Oo, manok. Huwag mo siyang takutin ng ganyan. Mayroon akong maliliit na balahibo. Hindi ko na sila kakainin ulit. Inggit? Mas marami akong mayroon kaysa sayo. Tingnan mo. Anong laki ng patatas? Kakainin ko lahat ito. Haha, pinanood kita para sa'yo, Mila. Nako? Oh, aking panloob na tagatulong. Mas magiging maginhawa ito. Napakagandang ideya niyan. Ngayon, mahal, pasok ka sa bibig ko. Ang sarap. Sarap. Bakit ko kailangan ng gunting kung pwede mo namang ibuhos lahat sa bibig mo? Super! Ubus na ba? Sayang naman. Alex, ikaw naman. Gusto ko sana. Oh, sarap. Patingin nga. Hindi pwede. Akin ito. Sige. Alam niyo kung paano maging sakim. Sino ang gusto ng sagot? Tara na! Ano ang gusto mo? Gets! Oh, salamat. Palagi akong handang magbahagi sa isang kaibigan. Para sa hapunan? Mas masarap na ito ngayon. Tama ako. Hindi ka panipaniwala ito. Anong nangyayari? Kumusta? Sa totoo lang, aalis lang ako. May mali. Nasusunog ako. Bakit? Nasusunog ako. Ano ang problema? Ito ay tunog na ganito. Masyadong kaunti? Pero hindi yun totoo. Oh, hindi ako nasusunog, hindi nga. Narito, salamat. Laging masaya na makatulong. Basta ang aking mga patatas. Halika na. Iyon na yan, sawang-sawa na ako. Talaga? Ang mga patatas ko? Dapat masarap ito. Akin pa rin. Kainin mo. Hukay? Ano ito? Uy, hindi ko alam. Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo. Kunin ang mga patatas at tara, simulan na natin. Isang malaking patatas. Marami tayong maliliit. Napakaraming patatas. Magkakaroon ako ng isa pang steak. Mabigat ito. Tingnan mo lang ang gandang ito. Maraming patatas. Palaki na ng palaki. Hindi na ako makapaghintay na kainin lahat. Pero una, kailangan kong ibuhos ang nakuha ko para makaukit ako ng bago. Sige na! Kailangan kong tagayin ang buong kahong ito para magkaroon ako ng malaking tumpok ng patatas. Wow! Tapos na! Huling batch! Grabe, talagang isa siyang mountaineer. Nakikita ko ang mga patatas. Panahon na para pagsama-samahin natin lahat. Pwede ba kaming makakuha rin? Oo, kumuha ka lang. Salamat, napakasarap ng pagkain. O sige. Ang sarap at ang bango pero ang liit. Ang liit! Wala kang swerte ngayon. Laging kaunting pagkain lang. Oo, Tilly. Hintay, huwag mo akong asarin. Nasaktan ko ba siya? Ay, hindi. Siya rin ang nakasira. Tilly, kasalanan mo ito. Heto ang isa para sa'yo. Ano yon? Sigurado ka? Oh, Salamat sa pagbabahagi. Sa wakas, ako na. Gusto ko rin ng isa. Maghahati ba tayo? Wala, mangarap ka na lang. Ang sama mo, pinawi ko na. Heto ang trick. Oh, akin na ito ngayon. Ano? Teka, akin ang berry na yan. Nakakahiya. Diyos ko, nasaan ka kaibigan? Nasaan ang berry ko? Ang berry ko, ang pinakamasarap na berry. Kung gaano ito katamis at makatas. Napakasarap. Oo, sayang natapos agad. Alex, ikaw naman. Sa wakas, napakalaki at napaka-appetizing nito. Isang kagat lang. Kamangha-mangha. Di ka panipaniwala. Gusto ko rin ng isa. Ako rin. Sila ang paborito ko. Ano yan?
Mga uod yan? May mali? Nasa dila ko sila? Nakakatakot? Nakakainis? Nakakadiri? Narito sila, ang mga kalihok ngayong araw, si Superman at si Superwoman. Isang makapangyarihang magkasintahan kung tutuusin, pero mas parang Tom at Jerry kaysa Beyonce at Jay-Z. Sige, simulan na natin. Una, kailangan nating makita kung sino ang makakakuha ng malaking bahagi at sino ang makakakuha ng mumo. At syempre, ang tunay na sorpresa ay kung ano ang kailangan kainin ng ating magkapareha. Sa ngayon, walang problema. Ilang M&M's lang. Si Chelsea ay may isang maliit na candy, pero si Ben ay may malaking mangkok na kailangan ubusin. Masaklap na kapalaran, Chels. Pero kahit papaano, hindi mo na kailangan magdagdag ng 20 minuto ng cardio bukas. Mukha ka na hindi alintana ni Ben iyon kahit kaunti. Isang party, sa mangkok ito sa kanyang paningin. Swerte naman sa ngayon. Si Chelsea ay matibay na naniniwala sa 5-second rule. Oo, Ben, nakalimutan mo na ba na ang pagbabahagi ay pagmamalasakit? Ano kaya ang sasabihin ng nanay mo? Oh, ngayon yun ay malamig. Oo, at isang fake out. Naghahanap ka ng gulo, mister. Alam mo bang ito pa lang ang unang round, di ba? Mukhang kayang talunin ng kaunting pagmamahal ang halos kahit ano. Hindi mo ba gustong makita yan? Isang napakaliit na cherry tomato at isang plato ng plum tomatoes. Mukhang swerte si Ben sa ngayon at ginagawa niyang parang isang malaking palabas ang kanyang maliit na merienda. Sige na, bilisan mo na! Ngayon, si Chelsea naman ay patuloy na naghahanda ng isipan para humanga sa atin lahat, pati na rin sa sarili niya. Sige, magandang simula. Hindi ito dapat masyadong mahirap. Ang mga kamatis ay parang 80% tubig, tama? Walang sobrang gulay. O, maliban na lang kung nakalimutan naming banggitin na may limitasyon sa oras ang hamon ngayon. Kawawang babae. Magkakaroon siya ng tiyan na puno ng sopas ng kamatis sa lalong madaling panahon. Pero natapos niya at may ngiti pa. Sige, tuloy na tayo. Ano ang meron tayo ngayon? Ang nag-iisang Snickers ni Ben ay mukhang maliit at malungkot sa tabi ng literal na chocolate waterfall ni Chelsea. Hindi mo iyon nakikita araw-araw. Gumawa ka ng kahit anong mukha, Ben. Nakakain ka na ng malaking plato ng candy ngayon. Panahon na para sa iba na magkaroon ng pagkakataon at si Chelsea ay hindi maaaring maging mas masaya sa kinalabasan ng mga bagay. Parang kumakain ng isang bag ng chichirya. Isa lang ay magpapagutom sa'yo para sa higit pa, di ba, Chels? At iyan ang pangalan ng laro, kaya panatilihin ang bilis. Medyo nakakabahala na ito. Gayunpaman, sigurado akong ang pagkonsumo ng ganoong karaming asukal sa isang upuan ay hindi eksaktong malusog. Mahirap bumaba mula sa sugar high. At mukhang determinado si Chelsea na ipagpatuloy ang kanya. May pumigil na sa kanya. Well, napahinto niya ng lahat. Bawang, isang buong ulo ng hilaw na bawang at sa kabilang plato isang maliit na piraso ng mabahong bagay na ito. Sino pa ang sobrang nagpapasalamat ngayon na pinapanood mo lang ito at hindi aktwal na sumasali sa hamon na ito? Well, ayan na, si Ben ay tiyak na hindi isang vampira. Medyo nakakadismaya. Mukhang nahihirapan si Chelsea na magsimula. Halos hindi niya maipasok ang isang clove sa kanyang labi at marami pa ang kailangan niyang kainin. Napansin mo na ba kung gaano kainit ang bawang? Well, ngayon lang napansin ni Chelsea. Ben, hindi ka talaga nakakatulong. At sabihin mo sa amin kung bakit hindi option ang pagbibigay sa kanya ng tasa? Walang paliwanag? Hindi ko inakala. Hayaan natin ang ating superwoman na magpatuyo ng kaunti. Pero hindi niya dapat kalimutan na may mga konsekwensya sa hindi pagtatapos. Ano yung naririnig kong tunog? Winner, winner, chicken dinner. Isang hita laban sa dalawang buong inihaw na manok. Ang round na ito ay hindi biro. Sana ay hindi nag-almusal at tanghalian ang dalawa para maghanda sa hamon na ito. Wow! Walang pag-aalinlangan mula sa kanilang dalawa. Galing nyo, guys! May iba pa bang naaalala ang isang mabangis na hayop na nahuhuli ang kanilang biktima habang pinapanood si Chelsea kumain?
Brutal, pero kahanga-hanga. Nagugutom na ako ngayon. Itira mo naman ako? Mas mabuting ilayo mo ang mga kamay mo, Ben, para sa iyong kaligtasan. Bibigyan kanya kung gusto niya. Sigurado akong kahit buong dinosaur pa ang nasa plato ni Chelsea, matatapos niya ito ng kasing bilis. Para sa pagbabago ng bilis, lumipat kami sa isang citrusy na round. Panahon na rin. Tinitingnan ni Chelsea ang isang hiwa ng lemon habang si Ben ay binigyan ng buong lemon. May nagsasabi sa akin na hindi siya handang gawing lemonade ang sitwasyong ito. Madali lang, lemon squeezy. Ikaw na, Ben. Nguyain mo, nguyain mo. At subukang mag-isip ng hindi masyadong mapait na mga bagay. Hindi nakatulong, ano? Anako, susuko na. Ayos. Alam mo na ang ibig sabihin niya. Naku, mag-enjoy si Chelsea dito. Ano kaya ang nasa harap nila? Mukhang tuwang-tuwa sila pareho. Schmebers ng mga sandwich, tiyak at magpapakinara. Si Ben lang ang nakatingin sa isang bundok ng mga ito, hindi masamang pangyayari para sa ating masuwerteng lalaki. Pero masyado pang maaga para batiin siya, kailangan niyang lamunin lahat ito muna, isa at pagkatapos isa pa, sunod-sunod. Oh, wala bang katapusan? Mukhang walang hangganan ito. At si Chelsea ay tahimik na nag-e-enjoy sa kanya. Mahusay. Oh, baka naabot na natin ang ilalim. Hindi. Isa na lang at susuko ka na. Nang maganda na ang takbo ng lahat. Sayang naman. Oh, kapag busog ka na, wala nang magagawa doon. Pero hindi ka makakaligtas sa susunod na mangyayari. Oh, hindi. Nagiging master drummer na si Chelsea, hindi ba? Ay, hindi! Wow! Ang mukha ni Chelsea ay sumisigaw tungkol sa kawalang katarungan na nasa harap niya habang siya ay binigyan ng maliit na cupcake. Samantalang si Ben ay may buong cake. Ang inggit ay isang pangit na bagay na maaaring magdulot sa isang tao na gumawa ng pangit na bagay. Ben, marahil dapat kang maghugas ng kaunti. Oh, hindi. Ayos din yon. Oh, talagang nagiging magulo na ang mga bagay. Pero, grabe, nakakatawa ba itong panoorin? Tama ba ako? Sa mga maskara ng asukal na yan, hindi ako sigurado kung makikilala pa kayo ng mga kaibigan ninyo. Mas magandang ideya sana ang paghati ng cake. Sa ganitong paraan, pareho kayong halos walang natira pero nakangiti pa rin sila kaya pindutin ang subscribe button para malaman nilang mahal nyo sila. Ang tamis, gusto pa rin nila ang isa't isa. Hello! Isang maliit na tasa at isang malaking bote. Kaunti at marami, isang pampasigla at pampalamig para sa mga araw. Kawawang si Ben na nakasimangot, halos hindi sapat ang bahagi na yon para mabasa ang kanyang lalamunan. Pero si Chelsea ay nalulunod sa kasiyahan dahil alam niyang higit pa sa sapat ang boteng yon para mapawi ang kanyang uhaw. Astig! Hindi ko kayang inumin lahat ito. Pero matagal ko nang gustong maligo sa Coke. Akin ang bote na ito at gagawin ko ang gusto ko dito. Hindi na ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon muli. At marami pang natitira. Ano, Ben? Naubos mo na agad? Dapat in-enjoy mo ang bawat patak ng kaunti pa. Oh, anong masarap na kasiyahan? At napakarami pa nito. Hindi ako yung sumusuko bago matapos ang laro. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Meron tayong 2 guinea pig para sa eksperimento ngayon. Isang mainit na pagtanggap kina Jessica at Ben. Lahat tayo ay sabik na naghihintay sa mga resulta, kaya't simulan na natin. Wow, isang buong pakwan. Paborito ko. Magyabang ka na, Jess. Pero may hawak akong hindi rin ganong kawili-wili sa plato ko. Bata pa rin ako sa puso at gusto kong maglaro sa pagkain ko. Pasensya na, nanay. Ang sarap ng pakwan na ito. Hindi ko na kailangan itong hiwain. Swerte mo, Ben? Oh. Aray, laging gumagana ito ng maayos sa mga pelikula. Tulungan mo naman ako, Ben. Huwag mag-alala, Jessica, pero umatras ka. Isa akong black belt na fruit ninja. Panoorin at matuto. Kawabunga! Oh, galing mong maghiwa, pare. Ramdam ko talaga na parang Ninja Turtles ka dyan.
Sila ang mga bayani ko. Oh, balik na sa trabaho. Naghihintay na ang mga maliit kong melon. Oh, at akin ito para sa akin. Masisiyahan ako sa bawat kagat ng masarap na ito. Ayokong maubusan. Ang sarap talaga nila. Kailangan kong maghinay-hinay. Hindi ko kaya. Hindi talaga ako pasensyoso. Halika dito pa. At alay, baka may tumubong pakuan sa tiyan ko pagkatapos nito pero wala akong pakialam. Oh, ngayon iyan ang tinatawag kong dedikasyon, Jess. Round 1, tapos na. Pindutin ang like button habang tayo ay nagpapatuloy. Hindi! Dahan-dahan lang, Ginoo! Paano kung ang nanalo ang mauna? Wow! Congrats! Oh, Dakila. Tingnan natin ang nakuha mo. Oh, pasensya na ano? Ano ang mga iyon, Ben? Oh, hindi sigurado pero kung gagamitin natin ang ating utak, Oh, iyon na. Gummy brains. hindi. Wow. Ano ang naghihintay sa akin? Oh, tao. Wala talagang paraan, di ba? Sisilip ako pero hindi ako zombie. Hindi ako sigurado kung handa akong... Oh, salamat sa Diyos! Hindi ko naisip pero ang mga walnut ay mukhang utak. At kung hindi ako nagkakamali, pagkain din ito para sa utak. Sige, Ben. Oo. Nagtataka ako kung kakainin ko ang isang buong bundok nito, magiging isang malaking walnut kaya ang utak ko? Hoy, Ben, may naisip akong magandang ideya. Ano sa tingin mo kung maghalo at magtugma tayo ng kaunti? Isali mo ako, Jess. Sigurado ako na pagkatapos ng kombinasyong ito, magiging doble ang bilis ng pag-iisip natin. Gusto kong magduda sa'yo, pero sa tingin ko tama ka. Nararamdaman kong bumibilis ito. Ako ang pinakamatalinong blonde kailanman. Astig! Sa tingin mo dapat tayong kumuha ng IQ test mamaya? Mga babae muna. Bakit? Salamat, Ginoo! Diyos ko, totoo ba ang mga iyon? Pakiusap, sabihin mong candy sila? Walang dapat ikabahala, Jess. Kung hindi tatalon at kakagatin tayo ng mga ahas na yon, malamang ligtas tayo. Tama. Sa tingin ko, ayos na tayo ngayon. Mukha talaga silang totoo. Kung ganon, tingnan na lang natin kung ano ang lasa nila. Sa palagay ko, hindi ko akalaing kakain ako ng buong ahas. Kahit sa panaginip ko. Ayos. Pwede bang subukan ko ang isa, Jess? Pakiusap naman. Sige, pero huwag magreklamo kung ang sayo ay maging makamandag. Mag-ingat ka, Ben, baka kagatin kita. Malit na Miss Viper. Ako ang mangangagat. Anong bagay na masaksihan? Medyo nakakatakot nga. Ano ang inaasahan mo? Kung mukhang totoong ahas ito, ibig sabihin ang buong pagtatanghal ay dapat maging kasing totoo sa kalikasan hanggat maaari. Kaya tanggapin nyo yan, mga reptilya. Hindi nyo dapat ako ginulo. Ben, kung ang mga ahas ko ay gummy. Oh, wow. Maliwanag na wala nang nagbibiro. Okay, wala akong choice, Jess. Kailangan kong subukan ang isa. Ay, hindi. Sigurado akong nabasa ko na ang mga ito ay isang delicacy sa kung saan. O iniisip ko ba sina Timon at Pumbaa? Well, hindi ako duwag, pero natatakot ako. Hindi sigurado kung paano ito nangyayari. Talaga bang kumakain ako ng buhay, gumagalaw at maniwala ka o hindi? Talagang masarap na uod. Halika na, gusto mong subukan, Jess. Lasang hipon. Nako! Kahit sabihin mong lasang McDonald's cheeseburger, yan, hindi ko susubukan yan. Bahala ka. Ako, sa tingin ko kakain pa ako ng ilan pa. Huwag! Nakikiusap ako, alisin mo ang mga gumagapang na iyan sa paningin ko. Iyan, kaya kong gawin. Sige, ipikit mo ang iyong mga mata at hawakan mo ito para sa akin. Ah, hindi! Ben, kumuha ng tagapuksa dito ngayon. Pwede ba tayong pumunta sa susunod na round? Pakiusap? Cook! Oo! Yan ang trip ko. At paano mo nararamdaman ang tungkol sa candid na version ng paborito mong inumin? Ayos. Ibahagi mo sa mabuting kaibigan mo, si Ben, tama? Hindi kailanman. Hey, tao, kung saan man bumagsak ang mga plato, wala akong magagawa tungkol dito. Oh, sige na, Miss Greedy. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Bubble. Isang curtain watch ang inihayag, kaya magtago na. Bago yan lumapag, i-click ang mga like at subscribe na button. Oh, isara ang mga bintana. Wow! Naku! Isang sinaunang bulkan ang nagising at si kawawang Jessica ay nasa sentro ng sakuna. At dahil ininom mo ang coke ko, kukuha na lang ako ng kaunti sa'yo. Pantay lang.
Habang tumatagal, lalong nagiging interesante. Sinasabi mo sa akin, wala akong ideya kung ano ang nasa plato mo na nagpapakaba sa akin kung ano ang nasa akin. Mukhang personal na problema iyan para sa akin. At sa personal, masaya akong magkaroon ng gummies sa pagkakataong ito. Iniisip kong gagawa ako ng nakahilig na tore ng makukulay na candy. Maganda. Wala akong maisip na mas gusto ko sa ngayon. Una may mga uod at ngayon ito? Hindi. 1,000,000 beses na hindi. Ben, tulungan mo ako, please. Hindi ko kaya ito mag-isa. Bakit syempre? Paano ako makakatulog sa gabi kung hindi ako handang tumulong sa kaibigan? Ang daming galamay. Oh, hindi ako makapaniwala na kinakain ko ito? Impress na impress ako, Jess. Ngayon, may mga dose pa o higit pa na kailangan mong tapusin. Hehe. Wow! Ang cute ng maliliit na candy na kabute. Hindi ko pa ito nakikita dati. Lamari kong ligtas na si pagpalagay na ang parehong ulam ay papunta sa akin. Pero sa mas kaunting makulay na pagkakaayos. Pag-iingat ako kung ako ikaw, Jess. Minsan question na! Minsan ang mga kabuti ay maaaring magulat sa iyo sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Huwag mo nang isipin pa, ang mga masarap kong pagkain ay para sa akin lamang. Hoy, kung may mga candy na kabuti, sa tingin mo ba ibig sabihin nito ay may buong gummy na kagubatan sa kung saan? Kung sana nga. Yung sayo ay tiyak na pinalaki sa isang pabrika kung saan. Ako ang kumakain ng pagkain ng kuneho. Oops, PSA! Si Jessica ay tumawid na sa ibang dimensyon. Ang ika-4 na galaxy sa kanluran ng wala. Baka oras na para itigil ito. Walang paraan, pare. Tuloy tayo hanggang matapos ang hamon. Grabe. Nagkukuras na isis mo siyan, alis na ako dito. Pribadong Jessica, mag-ulat. Kadiri, lahat ay malinaw sa kanlurang bahagi, General. Kaya, mga mata, tingnan natin kung ano ang gawa nila. Hindi masama. Sige na, Ben. Hindi sila mangangagat. Talaga? Sa palagay ko, hindi ko masasabi ang pareho para sa sarili ko. Nagawa na natin. Ano sa tingin mo? Tayo na lang ba ay isang pares ng mga kanibal ngayon? Pakinggan mo, baka dapat tayong maghanda ng isang buong buffet ng mga mata. Sige. Anong kahangahangang ideya? Kailangan nating maghanap ng mga gummy na daliri at mga candy na tainga rin at huwag kalimutan ang mga ilong. Ang mga iyon ay kailangan nating amuyin. Ano sa palagay mo sa mga gintong french fries na ito, Ben? Wow. Masaya kong kakainin ng mga yon, Jess. Pero kung gummy lang at may asukal, hindi asin. Napakaganda. Yan ang sinasabi ko. Simulan na ang mga makina, lahat, at go. Oh, tao. Ito ang mga pinapangarap. Hindi ko masabi ang pareho tungkol sa akin. Sobrang alat. Ano ang inirereklamo mo? Naiintindihan ko. Gusto mo lang ng mas matamis. Magwawala na ako. Nasaan ang candy ko? Asti, itigilan mo na ang pag-iyak mo, bata. Mag-wish ka at matutupad ito ganun lang kadali. Ben, salamat. Ikaw ang bayani ko sa candy. Baka gusto mo ng sarili mong talo ng french fry? Parang nabasa mo ang isip ko, Jess. Perfecto. Ngayon, lahat ay makakauwi ng masaya. Sa wakas, narito ang ilang mga aaaring naiinip na si Ashley sa pag-inom ng tsaa kung hindi dumating ng hindi inaasahan sina Ryan at ang bago niyang kaibigan. Diyos ko, isa itong zombie. Bakit? Ano, hindi ka pa nakakita ng zombie or ano? Ashley, mukhang masarap ka. Hindi mo ba mamasamain kung kumagat ako ng kaunti sa braso mo? Hindi, Emma. Napag-usapan na natin ito. Walang kagat sa tao. Pero mukhang ang sarap mo. Ngayon, sobrang takot na si Ashley na hindi makagalaw. Pakainin na si Emma. Maghanda ng malaking katamtaman at maliit na kutsara. Magsisimula na ang hamon na ito. Lupa at bulate, isang ulam na bagay sa mga zombie. Perfeksyon sa isang mangkok. Kailan ko na ito makakain? Kadiri, nakakasuya yan. Una, kailangan nating alamin kung gaano karami ang kailangan tiisin ng bawat isa sa ating mga kalahok. Kawawang Ryan ang may pinakamaraming tinitingnan. Hindi masaya si Ashley tungkol sa katamtamang bahagi. Pero walang makakapantay sa pagkadismaya ni Emma. Isang maliit na kutsarita? Seryoso ba kayo? Tara na, pare! Sabi ng zombie etiquette, pwede kong gamitin ang mga kamay ko. Halika dito, mahal ko. Ano to? Ang weird? Matamis? Hindi ito ang lumang dumi at bulate na nakasanayan ko hindi man lang malapit. Kadiri, kailangan subukan ito ng lahat.
Nagpakita ng tapang si Ashley at kumuha ng bulate para higupin. Mas mabuting ipikit ang iyong mga mata para dito. Oh, hey, masarap ito. Isa itong matamis na gummy worm pagkatapos ng lahat. Si Ashley ay tuwang-tuwa at ang kanyang reaksyon ay nagpapalubha sa pakiramdam ni Emma. Si Ryan ay wala pa ring alam at hindi kumbinsido na ang nasa mangkok ay talagang nakakain. Mali siya, ito ay maaring kainin at dapat kainin. Kaya kunin mo na ang sandok, Ryan, at simulan mo nang mag-scoop. Mayroon akong aking katamtamang kutsara. Kukuha ako ng maraming tsokolate, malutong na lupa. Oh! Hindi ko makakalimutan ng masarap na bulate. Naniniwala akong lumaki na ang gana ni Ashley na kasing laki ng kay Emma. Nagutom pa rin, ngunit hindi kayang panoorin kung paano isinusubo ni Ryan ang napakaraming nakakasukang candy. Lalaki, ayos lang kay Ryan, mas marami para sa kanya. Ito ay isang malaking pagkadismaya. Sobrang dismayado ako. Isang malaking mangkok ng ramen noodles. Oh, sa amoy pa lang, ayaw na itong subukan ni Ashley. Si Emma at Ryan ay umaasa sa malalaking subo. Sana swertehin kayo, kayong dalawa. Tingnan natin. Binigyan si Ashley ng extra large na kutsara. Oh man, ako ang nakakuha ng pinakamaliit na bahagi ng pagkain at talagang inaasahan kong makakain ng malaking bahagi ng mga noodles na ito. Hindi ko man lang makuha kahit anong gamit ang maliit na utensil na ito. Ang hindi patas nito. Kahit ano, siguro ang ibig sabihin nito ay kaunting sabaw lang ang makukuha ko. Nakakainis ba yon? Maganda pa rin naman. Ngayon, ako naman, ipasa mo na. Sa wakas, makakakain na ako ng totoo. Ang bango nito ay nagpapalito sa akin at parang mga magagandang bulate ang itsura nila. Oo, ganito dapat. Paano mo mapapangiti ang isang zombie? Habigyan mo sila ng ramen. Habang ine-enjoy ni Emma ang nakuha niya, pilit na hindi umiyak si Ashley. Cheer up, Ashley. Ang luha mo ay magpapaalat lang sa ulam na ito. Hindi mo naman talaga gusto yan. Hindi ko kaya. Ayoko. Kadire. Iyan mismo ang hinihintay ni na Emma at Ryan. Masaya silang sumunggab sa noodles at pagkatapos ay dilaan ang mangkok hanggang malinis kung kaya nila. Sumisigaw ako, sumisigaw ka, lahat tayo sumisigaw para sa ice cream, maliban na lang siguro kay Zombie Emma na hindi pa ito nasusubukan. Simulan na natin at ipamigay ang mga baraha bago matunaw ang masarap na ito. Mayroon akong medium. Masaya na ako dyan. Si Emma ay binigyan ng malaking kutsara at si Ryan ng maliit. Kailangan na ngayon ng ating lalaki na mabilis at maingat na iscoop ang kanyang bahagi. Oo, ganyan lang. Mag-enjoy. Ang ice cream ay ang bomb.com. Sarap. Hindi nagmamadali si Ashley na makita kung paano aatakihin ni Emma ang chili dessert gamit ang napakalaking kutsara. Panoorin mo, Emma, ganito kumain ang mga tao. Wow, sobrang creamy at masarap. Hindi ako makapaniwala na may ganito tayong kasayang putahe sa round na ito. Oh, sobrang lamig. Nagkakaroon ako ng balahibong pusa. Sige, ngayon naman ay ako. Kukuha ako ng kaunting hindi kaaya-ayang puting bagay na ito para sa mga zombie. Oh, hindi ka nagbibiro, Ashley. Nakakatakot na malamig ito. Oh, hindi ako makagalaw. Tulong. Naging zombie cycle si Emma. Hindi inaasahan ni na Ashley at Ryan iyon. Pumasok ka at tulungan mo ang zombie. Sige, painitin mo siya sa abot ng makakaya mo. Gumagana ba? Hoy! Wow! Ano ba ito? North Pole ba ito? O ano? Bumalik na si Emma pero talagang natakot niya ang dalawa. Nako, gusto ni Emma ulitin ang pagpunta sa Frozen Land at inaabot na ang ice cream. Pero hindi, sa tingin ko sapat na yun para sa araw na ito. Wala nang ice cream para sa mga zombie. Hintayin mo lang, makukuha kita ulit. Ikaw na niyebeng panghimagas. Walang nagsasabi ng hindi sa Nutella. At bakit nga ba? Masarap ito. Sinasabi ng lahat, hindi ba? Well, totoo yon para sa mga tao, ang mga zombie. Gayunpaman, siguro may posibilidad na magiging katulad ito ng dumi. Hindi ko iyon alintana. Sabihin mo lang sa akin na hindi ito magiging matamis. Tigil! Hindi ganyan ang paraan yan, Emma. Nako, nakakatawa ka? Nakalimutan mo ba ang mga kutsara? Ibigay mo sa akin ang mga baraha. Ako ang magdedesisyon kung paano ito lalaruin sa round na ito. Pero alin ang gusto ko? Malaki? Katamtaman? O maliit? Hoy, Emma! Hindi mo pwedeng gawin yan. Kahit ang mga zombie ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Sige, Ryan, kunin mo ang malaking kutsara mo at ngumiti. At narito ang medium para sa'yo, Ashley. Nakikita kong wala sa inyo ang nagrereklamo. Nagpasya akong huwag ng ipagsapalaran ito sa pagkakataong ito. Ayos lang sa akin na makontento sa maliit na kutsara pagdating sa kung anuman ito. Ang malaking sandali ay narito na. Buksan mo! Makikilala na ni Zombie ang Nutella. At tingnan mo yan. Nagulat si Emma na ang produktong ito ng tao ay medyo katulad ng paborito niyang merienda, putik.
sa texture kung hindi man sa lasa. Pero ayan, talagang mas maganda ito kaysa sa dumi. Si Emma ay in love sa tsokolating sarap. Wow, Emma, kailangan mong magbahagi pa rin sa iba? Sinusubukan ni Ashley na maglagay ng mas maraming Nutella sa kanyang katamtamang laki na kutsara hanggat kaya niya. Tapos na si Ryan sa paghihintay ng matiyaga, siya ang makakakuha ng higit pa kaysa sa iba. Masuwerteng pato. Mali pa na lang. Hindi ka siya ang malaking sandok sa garapon. Hindi talaga. Well, Ryan, mukhang binigay ko sa iyo ang tamang card pagkatapos ng lahat. Hey, Ashley, tingnan mo kung gaano ito nakakatawa, pero hindi balak sumuko ni Ryan. Alam mo bang finger food ang Nutella? Siguradong iniisip ni Ryan na ganoon nga. Oh, oo, mas maganda pa ito kaysa sa paggamit ng kutsara. Ang sarap. Ryan, puno ng Nutella ang mukha mo? Gandang balbas na tsokolate. Anong gulo? Mga mata at nadurog na ipis. Aba, pangarap na hapunan niyan para sa mga zombie, pero bangungot ito para kina Ryan at Ashley. Sana naman may normal at nakakain sa mangkok na yan. Masyadong takot si Ryan para tingnan kung anong card ang ibinigay sa kanya. Katamtaman! Swerte si Ashley sa kaunti at si Emma ang malaking panalo. Atakihin niya ang ulam na yon gamit ang malaking kutsara. Heto, Ash, kumuha ka ng eyeball. Oh, Diyos ko! Iyan ba ang nasa bibig ko? Ayos! Medyo masarap, di ba? Nguyain at lunukin na lang mabilis. Nguyain at lunukin? Ngayon gusto kong kalimutan na kinain ko iyon. Oh, Diyos ko, kailangan ko ngayong ulitin ang ginawa ni Ashley. Ang sama nun, nasisiraan ka na ba ng bait? Nakakamangha, nakakagulat na nagawa ni Ryan na tiisin ang pagkaing zombie sa round na ito nang medyo madali. Wala sa amin ang nakakita nito, lalo na si Ashley. Sinusubukan pa rin niyang panatilihin ang kanyang kutsara. Si Emma naman, masiglang inangkin ang lahat ng natira bilang kanya. Dinidilaan niya ang kanyang labi, tinitingnan ang malalambot na eyeballs at ang mga gumagapang na insekto. Oh, hindi! Sobra na ito para kayanin. Grabe, nilamon ni Emma ang sandok ng zombie snacks. Shocked sina Ryan at Ashley. Na-dislocate ba niya ang panga niya para gawin iyon? Hindi man lang niya inuya ang pagkain at nawala na. Kailangan lang makahanap ng paraan ng gagambang ito papunta sa tiyan ko. At inihanda ito ayon sa aking panlasa rin. Sarap! Ngayon ano yan? Isang mangkok ng dugo. Si Ashley, gaya ng dati, ay malapit ng himatayin. Pati na rin si Ryan. Sa bagay na yan. Si Emma ay sobrang tutok sa ulam na ito. Sa sobrang tutok niya ay hindi na siya masyadong nagmamasid at nagsimula ng ngatay ng kanyang card. Hoy Emma, bumalik ka sa ulirat. Hello? Sige, ayos lang ako. Ano ba ang meron ako? Oo. Napakalaking kutsara. Yay! Susupsupin ko ito? Hindi makakalusot si Ashley sa pagkain ng mas kaunti kaysa sa zombie. Ibig sabihin makakahinga ng kaunti si Ryan. Kailangan lang niyang tiisin ng isang kutsarita. Simulan na ba natin? Pinipilit ni Ryan na makakuha ng pinakamaliit na patak ng pulang goo sa kutsara. Hindi makakalusot si Ashley sa ganyang galaw. Medyo nagulat si Emma. Talagang ginagawa ito ni Ryan. Oh, hindi naman ito kasing sama ng inakala ko. Isa lang itong mangkok ng walang kapinsalang tomato paste. Pero hindi ko sasabihin kina Ashley at Emma iyon. Hayaan silang matuklasan ito sa kanilang sarili. Inipon na ni Ashley ang huling patak ng kanyang determinasyon. At hawak ang kanyang medium na kutsara at ang mapanuring tingin ni Emma sa kanya, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na kainin ang kailangan niyang kainin. Kahit na mas gusto niyang hindi. Isang mapagpasyang galaw papunta sa kanyang bibig at, hindi, talagang hindi. Hindi ko ito kayang tiisin, maasim at maanghang at kadiri. Nakakadiri. Iniisip ni Emma na kung ayaw ito ni Ashley, magugustuhan niya ito. Pahintulutan mo akong tapusin ito. At para dyan, meron akong super-sized. Oh, nakikita ko ang pulang dugo. Sa wakas, may nangyari kay Emma ng lubusan. Tatapusin na ba niya ang gawain? O ang pag-ikot ng kanyang ulo ang pipigil sa kanya? Hindi, bumalik na siya sa dati niyang sarili. At ngayon ay sinusubukan niyang isubo ang kaya niyang makain. Oo, Ryan, talagang nilinisin niya ang plato na yan at sa isang iglap pa. Isang bagay na halos imposible para sa'yo at kay Ashley ay parang naglalakad lang sa parke para kay Emma. Ang galing! Meron pa ba nito dito? Ang grand finale ay magtatampok ng makukulay at masarap na M&M's. Sa round na ito, umaasa si Ashley na makuha ang pinakamalaking kutsara. Hindi rin tatanggi si Ryan, kaya hindi na nakakagulat na hindi impressed si Emma. Ang maliliit na candy ay malayo sa mga insekto at dugo. Paano niya ito kakainin? Panahon na para makita kung sino ang makakakuha ng ano. Ihalo mo ng mabuti, Emma. Sa huling round na ito, ang ating palaging gutom na zombie ay talagang nagdadasal na makuha ang maliit na kutsara. Malas, Emma, nakuha ni Ashley ang card na iyon. Hindi kilala ang mga hamon sa kanilang pagiging patas, alam mo. Si Ryan ang uuwi ng malaking premyo sa anyo ng isang sandok. Ibig sabihin, kakain si Emma ng mas maraming candy kaysa sa inaasahan niya ngayon. Grabe, ang liit ng kutsarang ito. Pero makakahanap ako ng paraan para mapuno ito. Ngayon, kailangan kong mag-ingat or baka mahulog silang lahat. Hindi pwedeng mangyari yan. Oops! Isang aksidenteng tulak mula kay Emma ang nagpatumba sa lahat sa mesa.
pero hindi iyon pinapansin ni Ashley. Walang makakapigil sa kanya at sa mga matatamis. Ibahagi kaya ni Emma ang pagmamahal niya sa M&M's? May nagsasabi sa akin na hindi mangyayari. Yan! Ha? Yak? Paano nyo kinakain na to? Emma, wala kang alam sa masarap na pagkain? Paborito ko to? Hindi ko mawari na hindi mo to gusto? Natutunan na ang leksyon, ang M&M's ay hindi ginawa para sa mga zombie. Pero para kay Ryan, oo, swerte ko. Kakainin ko kayong lahat. Sayang lang at isa lang ang nakuha ni Ashley. Si Emma ay magpapalit sana ng card sa kanya agad-agad kung meron siya. Pero may dahilan ang mga patakaran, kaya kailangan nilang magkasya sa kanilang nakatalagang bahagi. Natapos ang hamon. Sana Ang mga kondisyon ng kompetisyon ngayon ay hindi gaanong madali. Sino mang makakuha ng napakalaking baso ay kailangang uminom ng higit kaysa sa iba sa round na ito. At ano ang sisimulan natin? Isang chili pepper cocktail? Gawa eksakto kung paano ito tunog. Mas bagay ito sa mga dragon kaysa sa mga tao, hindi ba? Pasensya na mga kaibigan, oras na para ipamahagi ang mga baso at magsimula. Swerte si Emma sa maliit na tasa. Dapat siyang magpasalamat sa kanyang swerte kahit na hindi ibig sabihin nito na magiging madali ito. Tinitingnan ni Leah ang malaking tasa. At si Ben, sobrang sagas. Tingnan mo siya, Yersin, nanginginig siya sa takot. Sinimulan ni Emma ang lahat, tinikman ang unang subo. Halos hindi niya maubos ang kanyang bahagi at hindi iyon magandang senyales para sa dalawa pang mas masama ang kalagayan. Palaki ng palaki ang mga mata ni Ben, pero may oras pa siya. Si Leah na ang susunod. Kakailanganin niya ng ilang minuto para inumin ang katas ng paminta. Nag-aalok si Ben ng lahat ng tulong na kaya niya, pero sa tingin ko kaya niya ito, kahanga-hanga. Isang maliit na pahinga at handa na siyang magpatuloy, pero sobrang nagpapasalamat siya sa baso ng malamig na tubig. Nadala siya nito sa finish line. Okay, Ben. Ikaw ang may pinakamahirap na gawain sa lahat. Talaga bang gagawin niya ito? Hindi. Lame niyang fudididiyang for tiis tirang garong paraming maanghang na juice at tumangging subukan pa. Pero malinaw na sinasabi ng mga patakaran na kung ang isang kalahok ay hindi tatapusin ang nasa harap nila, may parusa silang haharapin. Hindi naman masyadong malala pero hindi rin kaaya-aya. Pumili ka, Ben. Ano yan? Itlog? Ipakita mo ang ulo mo, Ginoo. Kahit papaano, hindi ba ito masakit? Nagsisimula na ang ikalawang round. May hula ba kayo kung ano ang iinumin ng ating tatlo ngayon? Well, walang madali ang hamon. Sino ba ang may gusto niyan? Ihahain namin ang tsaa na gawa sa halos 1,000 bag. Iyan ay gigising sa kahit sino. Kahit si Sleeping Beauty ay tatayo at tatakbo ng ilang ikot pagkatapos ng isang higop ng napakalakas na tsaa na may caffeine. Ben, itaas ang mga baraha para sa pagpili. May tsansa bang piliin ni Emma ang pinakamagandang isa ulit? Pasensya na, girl, nakuha mo ang pinakamahirap na baraha sa lahat. Sana, mahilig ka sa mga inuming may dahon. Mas mabuti kaysa sa sili. Tamang pagpili ang ginawa ni Leah sa round na ito. Huminga ka na ng maluwag, Hon. Ben, naiwan sa'yo ang medium-sized na bahagi. Sige, Leah, tikman mo at sabihin sa amin kung ito ay masama or talagang masama. Mukhang hindi naman masama. Kung isa na mas rawisyan out kay Ben kadali niyang ininom iyon, baka ibig sabihin nito na hindi na mag-aalangan si Ben sa pangalawang pagkakataon at talagang sasali na siya sa laro. Tigilan mo na ang pag-aalala, pare. Ayusin mo ang sarili mo at inumin mo na ang tsaa na yan. O hindi mo makakalimutan ang araw na ito.
Isang Briversine na kailangan Riching ibigay kay Ben ay siya ay napakamaparaan kahit hindi masyadong matapang at nakaisip ng paraan para maubos ang mapait na inumin na ito. Isang hiwa ng lemon. Yum! At gaya ng alam nating lahat, ang isang kutsara ng asukal ay nakakatulong sa kahit ano na bumaba. Hindi ata si Emma pero hindi ibig sabihin na inaabangan niya ang pag-inom nito. Ang lakas ng loob at determinasyon ng babaeng iyon ay walang kapantay. Kung kailangan niyang lagukin ng tsa, gagawin niya ito. Mabuti para sa iyo. Ang tawa, hour, RG, or wawa. Ang inumin ay hindi malinaw at hindi malinaw kung ano ang inumin. Pero kailan ba ito naging malinaw? Yan ang nagpapasaya sa mga hamon. Ito ay isang super halo ng Coke, Fanta at Sprite. Nasubukan mo na ba ang delicacy na ito? Gawin mo. Ay sulat sa seksyon ng komento kung ano ang naisip mo. Sa ngayon, kailangan nating makontento sa pag-alam kung paano nila ito magugustuhan. Tinitingnan ni Emma ang malaking baso. Sigurado siyang magiging maganda ang lasa ng inuming ito kaya't nakangiti siya. Hinila ni Leah ang super laki na bahagi kaya't mas malawak ang kanyang ngiti. At si Ben ay kailangang makontento sa pinakamaliit. Halos hindi niya matitikman, mawawala na agad ito. Pero siya ang mauuna. Maganda yon. Tulad ng nakikita mo, talagang gusto ito ni Ben at nalulungkot lang siya na nawala ito agad. Ay medyo baka gusto ni Emma na magbahagi ng kaunti sa kanya. Hindi siya sakim na tao, kaya alam ni Ben na hindi siya tatanggi. Isa siyang tunay na kaibigan kahit ano pa ang sitwasyon. Nagbabahagi siya ng candy at sorbetes at anumang merienda na meron siya talaga. Oo, iiwanan niya siya ng ilang lagok sigurado. Okay? Baka mga higop? Sobrang nag-e-enjoy si Emma kaya halos wala siyang iniwan kundi ilang patak. Nakakadismaya para kay Ben. Pero talaga, si Leah ang dapat niyang tinanong. Meron siyang buong pitsel ng mga iyon. Sa tingin mo, may puwang siya para sa lahat ng iyon? Wow, mukhang ginawa nga niya at nang walang tulong mula sa iba. Kulay kami lahat na talagang humanga sa palabas na iyon. Sige, sana handa na kayong lahat para sa huling round. At tsara, hindi masama. Ang katas na kasama nito, hindi para sa lahat. Baka hindi mo alintana ang ilang patak, pero isang buong tasa ng maalat na likido na yon. Ibang usapan na yon. Hindi naman masama para sa'yo, di ba? And you praise and career park you... Iniisip ni Emma na makakatulong sa kanya ang pamamaraang ito, ang double blind pick. Isang paraan lang para malaman. Hindi. Mali ang hula. Kabaligtaran ito ng swerte, ang higanting baso. Ay siniriribat tapos maganda ang kalagayan ni Leah. Nakuha niya ang malasking lagok at si Ben ang pinakamasayang kalahok sa final na ito dahil nakuha niya ang pinakamaliit na tasa. Gayunpaman, tinitingnan niya ng may pag-aalala ang laman. Tingnan mo lang pare, sa huli, kailangan mo pa ring inumin ito. Tingnan mo yan! Mukhang gusto niya ito at medyo dismayado na hindi siya nagpalit sa isa sa mga babae. Gayunpaman, nagkaroon siya ng kakaibang dekorasyon sa kanyang mukha. Pero hindi siya papayagan ng mga babae na manatili ng ganoon buong araw. Sapat na mabait sila para sabihin sa kanya at alisin ang deal. Hindi optimistiko si Leah tungkol dito sa kabila ng ngiti ni Ben. Mabaho ito at mas masama pa ang lasa. Ano ang problema kay Ben? Grabe, mukhang sobrang sama nito kaya talagang nawalan ng malay si Leah. May nakakita ba sa twist na iyon? Text sabi na, Australian background yun ng epekto kay Emma pero kailangan pa rin niyang uminom. Umiikot din ang kanyang ulo pero hindi niya hinahayaan ang sarili na himatayin. Nakakagulat ito. Ang ating pinakamatapang na kalahok ay tumatangging makipagkompetensya. Ibig sabihin, kailangan niyang pumili ng kanyang parusa.
May larawan ng isang baso ng tubig pero hindi ganun kasimple. Natatakot ako na tatamaan si Emma sa mukha ng isang buong baso ng misteryosong juice. Ngayon, iyon ay isang kakaibang pagtatapos sa hamon na ito. Nasaan tayo? Lily, ikaw na ang mauna at buksan mo ito muna. Wow! Ang juicy na pakwan nito. May pakwan din ako? Paano naman ang tsaa? Oh, oras na para kainin ito. Tignan mo ang nakuha ko roon. Tinatakot mo ba ako, Lily? Sa tingin ko, hiwa ko lahat ng maayos. Tumulong tayo? Napakasarap, Lily. Ito ang iyong pakwan. Hindi ko maialis ang sarili ko. Ang sarap! Parang naging wild siya sa pakwan na yan. Lily, baka sumabog ka na. Jesus! Salamat sa panonood! Aba! Salamat sa panonood! Parang keso siya! Wow! Ligaw! Ang pakwan ay hindi kasing simple ng tila sa una. May Ako mga ang clown. pinakamagaling na Magandang ideya. pakwan sa mundo. Gusto ko ng mga paborito. Gusto Ang kong dami kainin ng natin. lahat. Pahiram niyan. Nananaginip ka. Wala kang makukuha. Iyan ang pakwan ko. Nako, lumipad kami. Bumagsak ito mismo sa akin. Meron akong cool na helmet na pakwan. Bigyan mo ako ng piraso niyan. Oh, mabuti. Buksan mo, bata. Ano? Dinamita ito. Oh, anong ginagawa mo? Oh, ang bango naman. Oh, tsokolate. Ang sarap. Oh my God, ang swerte mo. Gusto kong kainin lahat. Bawat kagat. Ito ay tsokolating diamante. Humanap tayo ng isang nanalo. Naiintindihan mo ba? Paalam! Takpan natin ang dinamiko ng kanyang kintab. Ayan na. At itago ito sa ilalim ng mesa. Sa tingin ko, hindi. kailangan Ginawa nating maghintay. Oh! Siguro nga mukha akong Ano sa tingin mo ang mangyayari sa atin ngayon? Ano yung ngiti? Nako! Kunin mo ang ibon na yan! Alisin mo ang dumi, Lily! Masusuka na ako! Oh, sa wakas natanggal na! Kadiri! Anong mukha mo, Lily? Tingnan natin kung ano ang meron ako. Tsaba yun na, Pupu. Amuin natin ng mas malapitan. Mabango ito. Tara na, guys. Tikman natin ang paminta. Oo. Sana makakain ako ng kahit isang kagat. Fido, maaari ba akong makakuha ng piraso, please? Wala na. Patuloy mo na lang yan sa panaginip. Alam ko na kung paano turuan ng leksyon si Fido. Oh, ang sarap nito. Mas madali kaysa sa inaakala ko. Ngayon akin na ang sarap. Kaya tara na. Ano lahat ito? Kakaiba. Isang paraan lang para malaman ang laman yan. Oh, buksan na natin. Ano? Ang thermometer? Nagtataka ako. Totoo ito, na ibig sabihin ay totoo nga. Oo, may mga tsokolating goodie ako. Yay! Ang sarap nito. Alright. Oh, napakagaling naman. Anong gagawin ko sa thermometer ko? Wow. Napakasarap! Hindi ko mapigilan, Diyos ko!
Oh, mas masarap pa ito. Napakaswerte ni Freddy. Oh, muntik na siya. Sa tingin ko, aalis na tayo sa lalong madaling panahon. Ang saya. Super sarap. Oh, pati mga candy. M&M's. Gusto ko ito. At ang kahon. Nakakain din, di ba? Oh, ang sarap nito. Oh, masarap. Tingnan mo. Kakainin ba niya ang buong halo? Gusto ko... Ang sarap nun. Oh, ano yon? Anong meron sa balat ko? Okay. Sa wakas nagagamit ang kaalaman ko sa medisina. Suriin natin ng mas maayos ang temperatura. Dapat makinig tayo sa kanya. Sa tingin ko may diagnosis na tayo. Mata ng Cray. Gawin natin ito. Lunukin ang data. At ngayon, kailangan natin ng espesyal na cream natin. Oh, simulan mo na. Wow! Kailangan natin ng espesyal natin. Yan na. Isa pa. Ang galing. Salamat, Lily. Ang galing. Walang anuman. Oh, Diyos ko. Oh, Diyos ko. Heto na! Itlog ng kuneho at sushi. Ayan na, sisimulan ko na. Isawsaw sa sarsa at ilagay diretso sa bibig mo. Ang sarap, ang linamnam. Tingnan mo. Hindi ko alam. Oh, sandali. Love, kung gaano ako kalamig. Paalam! Paalam. Walang espasyo, sushi. Ang galing! Mayroong ikalawang edit. Oh, sa tingin ko ang chopsticks Ang galing talaga. Wow! Isinasawsaw ang aking sushi sa tsokolate. Mag-enjoy. Oo! Pasensya na. Oh, nakakakilabot panoorin. Oh, dagdagan pa natin ng tsokolate. Oh, may wasabi tea ako. Ano? Halos nakalimutan ko ito. Napakaganda niyan. Pero may mainit na bagay. Mga kaibigan. Pasensya na! Vida! Aba, ako ang nauna. Wow, may malaking... Kunin natin ito. Masarap na pakpak. Basta siya na lang. Para lang na. Kailangan mo bang i-flip ang mga lalaki? Oh, kayo ang pinakamalalaking foodies. Kaya meron akong shackle wings. Oh, literal na... Okay, sige. Cheers, mga kaibigan. May sakit ako. Kamusta? Oy, Fidel, tingnan mo kung saan mo yan itinatapon. Ouch! Masakit pala! Sige, oras na para sa malaking labanan. Sandali lang, Fidel. Aatakihin kita. Gusto mo. Sige, nakuha mo. Kunin mo, Lily. Salamat. Oh, masakit yan. Hindi ako susuko ng ganun kadali. Hinanap mo ito, eto yan. Hindi ka mananalo. Suko na. Oh, masarap din ang manok mo. Woohoo! Mayroon akong nakakain na basket. Ano? Ang sarap nito! Gusto ko ito! Oh! Magsisimula na tayo ng hamon. Oh, may maliit akong pizza. Well, at ako naman ay may karaniwan, normal na laki. Amoy, masarap. Mga babae, may malaki akong pizza. Magsimula tayo sa akin. Kaya kong tapusin ang pizza ko ng mabilis. Siguradong hindi ako Sige na. Pero hindi ako nadudumihan. Sige, tuloy lang. Sige, Penis. Gagawa talaga ako ng ganitong hiwa dito? Tingnan mo, ang astig. Hindi tulad ng regular na tatsulok na piraso na sobrang boring. Gusto ko ng spiral na pizza. Wow! May kumain na ba ng ganito? Siguradong wala pa. Ito ang aking paraan. Magpatuloy.
Oh, napakabilis na paraan ito ng pagkain ng pizza. Mga tatsulok sila at pinapatong natin sila sa isa't isa. Voila! Oh, ayos. Sige. Sa harap mismo ng iyong mga mata, mawawala na ang pizza ko. Ang galing. Oh, ang busog ko na. Tara na. Kailangan natin siyang aliwin. Go. Huwag kang susuko, Nancy. Ikaw ay isang mandirigma. Oh! Oo! Ako ay isang mandirigma! Kaya kong kainin ang lahat! Sa wakas, natulungan namin siya! Easy, ang galing mo! Oh, may kaunting pagkain na naman. At mayroon akong malaking Chipa Chips. Wow. Ha! Tingnan mo ito. Ang laki. Jill, anong klase ng baby ang hawak mo? Alright. Oh, hindi ito baby. Ito ang maliit kong Chipa Chips. Maliit man, pero masarap pa rin. Asikasuhin ko yan agad. Hey, tingnan mo si Jill. Kumakain siya ng walang laman na stick. Tapos na ang bilis. Oh, kahit ano. Oh, masaya akong ipagpatuloy. Paano buksan ito? Oh, mabilis at madali. Mabuti. Pasensya na, Annie. Saan na nga ba ako? Ang sarap. Nagtataka ako kailan ito matatapos. Oh, may ideya. Ano? Ano ang ginagawa niya? Kailangan lang nating magdagdag ng kaunting kislap. Magiging mainit ito, mga babae. At ngayon, ang malaking chocolate chip ko ay naging matamis na inumin. Ngayon, lagyan natin ng straw at tikman ang likidong flavor na ito. Masarap. Mas maganda pa. Tanggalin mo ang maskara. Sayang ang bilis nitong naubos. Oh, mag-ingat. Mag-aalala sa buhay ko. Sige, magpapatuloy ako. Wow. Oh, ano? Oh, ang bigat, mga girls. Hindi ko kaya buhatin. Tulungan niyo ako. Oh, hilahin. Grabe, Ito pagod ay na pagod napakalaki. ako. Sandali, isang ideya. Ang aking martilyo. Maghanda. Ngayon, ang chupa chops na ito ay hindi magiging madali. Ilang suntok pa. Siguradong may biyak na. Kaunting-kaunti na lang. Astig. Ngayon ikaw naman. Huli na. Hawakan mo siya. Makikita mo. Ang sarap. Gusto ko pa ng sobra. Or Oh, halos ubos na. Ubusin ko lahat. Ang mga mumo ang pinakamasarap. Ay nako, nakuha ko ang pinakamaliit na bote. At sa wakas, meron na akong normal na bahagi. Bagay sa akin. Tingnan mo, isang napakalaking bote ng cola. Wow. Nancy, bote ba yan? Sige, ikaw na matamis na bagay. Oh, tingnan mo. Ang interesante. Yun na. Tapos na ba? Pero gusto ko pa. Ngayon ikaw naman. Aha! Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito agad. Napakatamis at sobrang sarap. Maganda. Lasa. Parang, merong kung ano sa ilalim. Kailangan ko itong makuha. Hindi kita maiiwan dyan, Candy. Oh, ang daliri ko, na-trap. Hindi, tutulungan kita. Oh, hindi ito nagtagumpay. Sandali, mayroon akong tamang solusyon. Kailangan natin ng langis. Halika sa akin ang daliri ko. Ang ibig kong sabihin ang daliri mo. Ililigtas kita. Ayan na. Ngayon, perfecto na. Huwag mo akong pasalamatan. Ani, sige. Madali lang. Mabigat ulit. Lahat ng malaki ay sobrang bigat, pero sobrang sarap. Mga babae, huwag kayong magselos. Nakakabighani talaga. Ani, medyo marumi ka? Ano? Oh, ang tamis. Oh, at muli, ako'y may pinakamaliit na tsokolate. Sapat na yan para sa akin. Mga babae, meron akong higanteng tsokolate. Isang ideya.
Para sa isang maliit na chocolate bar, isang maliit na kusina. Kailangan kong kainin ng maganda ang tsokolating ito. Kailangan ko ng maliit na kaserola. Iilagay ito sa kalan. Ilagay natin ang maliit na tsokolate sa loob. Munti ko nang makalimutan ang maliit na gatas. Idinadagdag ito sa kawali kasama ang tsokolate at binuksan ito at, oo, lahat ay natunaw na. Huray, naging mainit na tsokolate ito. Ang cute nito na ayaw ko nang tikman, pero masarap pa rin. Tapos na ako. Sino ang susunod? Oh, gusto kita alisin ang tsokolate sa pambalot at kagatin. Ano pa ba ang mas hihigit sa pamamaraang ito? Oh, ang tsokolate ay mukhang kahanga-hanga. Tapos na ako. Anong problema? Paano ko kakainin itong tsokolate? Oh, sa tingin ko may ideya na ako. Tingnan mo. Babae? Sige, lahat labas! Mas maganda ito nang walang pambalot. Magsimula na tayo. Iipunin ko ang lahat ng lakas ko para durugin itong malaking tsokolate hanggat maaari. Nancy, parang kang ang Hulk. Nakikita mo ba ang mga kamay na ito? Gagawa sila ng sining ngayon. Voila! Isang bahay na tsokolate. Sige, subukan natin ngayon. Masarap. Oh, isang ideya. Tingnan mo, nasa ilalim ako ng bubong at ang bubong ay kamangha-mangha. Mga babae, huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Ito ang tsokolate ko. Kakainin ko ito. Ang bigat ng pader at napakasarap ng lasa nila. Okay, hindi na marami ang natira. Malapit na akong matapos. At ang huling piraso. Tapos na. Mag-relax ka lang. Ang higante. Wow, ang swerte mo talaga. Pero, hindi kami ganon. Nakuha ang pinakamaliit na cookie. Sige, kakainin ko na agad. Kailangan nating ilubog ito sa gatas. At titikman na namin. Ang sarap. May gatas ako. Gustong-gusto ko ang gatas. Mga babae, para sa inyong kagandahan. At talagang marami ito. Hindi ako makapigil, masarap din. Ano ito? Sino ang susunod? Eksakto. Ngayon, ako naman. Mukhang masarap naman. Ano yung lasa nito? Halika na. Ang Oreo na walang gatas ay hindi Oreo. Si Kapitan Oreo ay maglalakbay ng malayo sa tabing gatas. Ngayon, si Kapitan Oreo ay nawawala sa gatas. Oh. Salamat. Hoy, Oreo. Hanapin kita! Para sa'yo ito. Anong ginagawa mo? Heto si Captain Oreo. Kakainin pa rin kita. Hindi ka makakatakas kay Nancy na uhaw sa dugo. Tapos na ako. So, ikaw naman. Oo nga. Masyadong maliit ang baso ng gatas, pero sulit pa ring subukan. Oo, malinaw na hindi ito gumagana. Jill, masyadong maliit ang baso ng gatas. Ayos lang yan. May ideya ako. Ibuhos natin ang gatas sa Oreo at tapos na. Sinusubukan natin. Mga babae, napakasarap kahit walang gatas. At ano ang nasa loob? Hawakan mo, Danny. Ang pinakamasarap na palaman. At 100 beses na mas kakaiba ito sa ganitong paraan. Mahilig ako sa Oreo. Napakasarap. Ang hirap tumigil. Parang iyon na ang lahat. Nagtipon ang grupo para sa isang weekend movie-thon. At syempre, nagdala ang lahat ng mga merienda para sa kanilang sarili. Bagaman, mas marami si Hailey kaysa kay Rachel. Hoy, hindi patas. Yan, gusto ko rin ng ganyang karaming chichirya. Sandali lang. Hindi nyo pa nakikita ang malaking mangkok ni Fred. Ayan na siya. Wow, hindi niya kayang kainin lahat ng yon. Nakikita ko na puro mumu na lang. Malinaw na nag-isip si Fred ng maaga. Ilan bang bag ang ibinuhos mo sa mangkok na yan, pare? Lahat ba ng makita mo? Fred, kaibigan, baka gusto mong magbahagi ng ilang chips sa akin. Oo, pati sa akin. Pasensya na, pero hindi girl. Para sa akin lang ito. Sige na, Fred. Pwede ka namang magbigay ng kaunti. Sapat na yan para pakainin ng 5 katao. Mag-ingat ka! Mukhang pareho ang iniisip ng mga babae at determinado silang gawin kanila ang mga chips mo. Hoy! Anong nangyayari? Akin ito! Pitawan mo yan! Mag-ingat ka o baka matapon lahat!
Kita mo? Sabi ko na sa'yo, kung pumayag ka lang na magbahagi, sana may natira pa sa'yo. At ngayon, tingnan mo ang nangyari. Nakakalungkot talaga. Yun ang mga paborito ko! Kayo dalawa! Panahon na para sa unang round. Handa na ang ating trio na kumain hanggang sa mapuno, lalo na si Fred, nakakakuha lang ng kanyang mga merienda. Fred, huwag kang mag-alala. Maraming masasarap na pagkain ang matitikman. Igit pa sa alam mong gagawin talaga. Una, ayusin natin kung gaano karami ang makukuha ng bawat isa. Sige, ipakita mo na. Wow! Nanas, we're direct about spiritual. Mga babae, nagtagumpay ang hustisya at ang pinakamalaking bahagi ay tiyak na mapupunta sa akin. At pareho rin ang nakuha ko. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa inyong tatlo sa ilalim ng mga iyon. 3 plato ng broccoli? Mukhang masarap yan, di ba, Fred? Hindi! Bakit kanya ng mukha mo, pare? Ayaw mo ba ng sariwang gulay? Ipinapakita lang nito na ang mas malaki ay hindi laging mas mabuti. Tandaan nyo yan, mga bata. Rachel, ipakita mo sa klase kung paano ito ginagawa. Hindi naman talaga ganon kasama. Sa totoo lang, mas mabuti pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi naman masama ang kumain ng gulay kapag kaunti lang. Oo, mukhang ako na ang susunod. Ang galing nito! Wow! Hailey, talagang herbivore ka ngayon. Nag-e-enjoy ka ba sa pagkain ng kuneho? Medyo pagbabago mula sa mga chips, hindi ba? Iniisip mo bang maging vegan? Sige, Fred, huwag mong hayaang talunin ka ng mga babae. Kainin mo ang punong iyon. Hindi, Kadiri, hindi ko ito makakain. Ano ito? Iyan ang kahon ng parusa, Fred. Para sa mga tumatangging tuparin ng hamon at kainin ang nasa harap nila. Hurot sa noo? Hindi. Naku, maganda ka, pare. Hindi namin ito binabaliwala ni Rachel. 1, 2, 3, pam! Kapit lang, Fred. Baka magbago ang sitwasyon. Diretso sa negosyo. Ano ang kakainin natin at magkano para sa lahat? Isang sugal ito sa parehong panig para sa mga ito, pero patas ang lahat sa pag-ibig at mga hamon. Sana mas swertehin ako ngayon. O masasabi kong may malakas na posibilidad na swertehin ka o hindi. Lahat ay nakasalalay sa kung ano ang niluto para sa inyo. Panahon na para iangat ang mga takip, mga bata. Hindi. Oo. Seryoso? French fries? Ano ang masasabi mo tungkol dyan, Fred? Naglalaway ka na ba? Oo. Ang kaunting mamantikang pagkain ay mabuti para sa kaluluwa. Sa wakas! Hindi! Talaga? Isang buong pritong patatas? Halos mas masahol pa ito kaysa wala. Kaya sa Rachel at Fred sa kabilang banda, yung Fredo na napiging ng French fry, huwag rin pa alam sa mga magulang ninyo ito or baka hindi na nila kayo payagan kumain pa nito ng kahit 1 linggo. Kain na, mga kaibigan. Huwag hayaang lumamig ang mga ito. Wow, Fred! Sigurado ka bang kaya mo lahat yan? Oo, syempre kaya mo. At i-enjoy mo ang treat na yan habang kaya mo. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod? Hoy! Anong ginagawa ninyong dalawa? Alisin ang mga kamay! Nakuha mo na ang sayo. Ngayon, umupo ka na lang dyan ng tahimik at panoorin mo akong kainin ang akin. Sarap! Kaya kong kumain ng doble nito. Hindi ba, mga babae? Hanadachikader or hindi oras na para sa 2 round. Kasing nervyos pa rin ang lahat tulad ng sa una. Hindi mo talaga alam kung gaano karami ang kakainin mo o kung ano ito. Iyan ang nagpapaganda sa hamon na ito. Maaring ito ay isang bagay na hindi mo kailanman hahawakan sa iyong buhay kung hindi dahil dito, pero wala kang takas dito. Kailangan mong kumain o harapin ang mga kahihinatnan. At sino ang gustong ma-flick o mas masahol pa? Tingnan natin ang pinakabagong putahe. Ano yan? Lato? Mukhang ganun nga. Kadiri! Ito ay isang bangungot na amoy isda. Nakakain ba ito? Hindi. At ang amoy na, yan! Fred! Kailangan mong simulan ito. Kailangan mong magbigay ng halimbawa para sa dalawa pa kung paano harapin ang mga kakaibang pagkain. Ayan, kita mo? Hindi naman pala ganun kasama. Ano sa tingin mo, Rach? May naghahanap ng gulo. Ano ang sinasabi ng kahon? Itlog sa ulo ko? Paano nangyari iyon? Hailey, paano ka naman? Kain na, Missy.
Hailey, anong nangyayari sa'yo? Gumising ka. Kaya sa kaya chat, Nis, Rachel ito, matagal na silang magkaibigan ni Hailey at alam niyang sinusubukan lang ni Hailey na umiwas sa pagkain ng kanyang bahagi. Alam namin ang ginagawa mo. Bumunot ka na ng papel. Kailangan ko rin bang maglagay ng itlog sa mukha ko? Naku, Tumawag ka? Narito ako para tulungan kayong dalawa. Salo at isa at dalawa. Naku, ngayon ay nagiging masaya na ito. Kadiri, bigyan mo ang mga ito ng kaunting switcheroo. maganda maging sagawang mga hagi ng mga baraha. Sa teorya, maaari kang gumawa ng kaunting pandaraya at iwanan ang pinakamaganda para sa sarili mo, pero iniisip ko na hinalo ni Fred ang mga ito ng mabuti kaya wala siyang ideya kung alin ang alin. Dagdag pa, sino ang nakakaalam kung ano ang ihahain? Mas mabuti bang makuha ang malaking plato o maliit? Isang paraan lang para malaman ang malaking pagbubunyag, mga kaibigan. Wow! Masarap at malutong na goodness! Ngayon, iyan ay maganda. Isa sa tatlo ang particular na masaya, si Hailey. Tingnan mo ang bundok sa harap niya, Mount Cheddar. Akala ni Sweet Fred na siya ang may upper hand at tingnan mo kung paano iyon nangyari. Nangyayari ito sa pinakamagaling sa atin, pare. Enjoyin mo ang maliit na plato mo. Sa wakas, may gusto akong kainin. Rachel, magkarera tayo, ha? Ang mga babaeng ito ay kayang kumain. Saan nila nilalagay lahat iyon? Gutom na gutom lang ba kayo o ano? Hindi na kayo ngumunguya sa puntong ito. Huwag sanang mabulunan. Tapusin mo na sila. Hindi mo na kailangang magdagdag ng cheesy na asin sa sugat ko sa pagnguya mo. Ano bang meron sa akin at sa mga chips ngayon? Hindi ako tuwalya. Sobra na kayo, mga guys. Malaki, pinakamalaki. Gusto ko ang malaking plato. May maganda akong pakiramdam at hindi ko napapanoorin ng iba na kainin ang lahat ng masarap. Wow! Pasensya na, malaking tao, pero sa pagkakataong ito, ang pinakamahusay at pinakamalaki ay magiging akin. Katamtaman? Well, at least hindi maliit, merong kahit papaano. Oo, sige, tingnan lang natin kung anong klaseng pagkain ito. Oh, eksakto sa inaasahan ko. Hindi ako galit dyan. Isang klasikong Italian na kasiyahan ang inihanda para sa grupo bilang regalo. Lahat kayo ay umaasa sa isang sobrang nakakatakam na pagkain. Ayan na, walang mas hihigit pa sa pizza. Ang bawat mahilig sa pagkain ay may paboritong estilo at ang pagtikim ng paisa-isang kagat ay hindi naman masama. Tama ba, Rachel? Maaari ka naming iniwan na walang kahit ano, mas malala pa sana, mahal. Wow. Fred, bakit nagmamadali ka? Wala namang kukuha ng piraso mo. Or sobrang sarap lang talaga, kaya hindi mo mapigilan. Sige, wala nang reklamo mula sa akin. Ayos na! Hindi na Burger Hailey at hindi rin siya gagawa ng kalat. Ang panyo ay magandang dagdag at sa piraso na ganyang kalaki, malamang na magagamit ito. Swerte, babae. Paano matatapos ng isang maliit na tao ang napakalaking hiwa na iyon? Sa kasiyahan? Ganoon. Siyempre. Rachel, paano mo nagawa? Rachel, bawal yun, girl. Sabi ng mga patakaran na huwag mong galawin. At dahil nilabag mo ang patakarang yan, pasensya ka na, pero kailangan mong magpaya at bunot! Bunot! Ano? Hindi! Isang kutsara ng wasabi? Hindi ako kumakain ng maanghang na pagkain. Kahit na gawin mo, sa tingin ko walang handa para sa ganitong klaseng gawain. Sa magandang banda, wala nang makakagulat sa iyo pagkatapos nito. At maaari mong ipagmalaki sa lahat na nakaharap mo ang pinakamasama. Ang hapdi! Ang hapdi talaga! Oh, pagkatapos ng napakaraming iba't ibang pagkain, magandang oras na para mag-reboot. Siyempre, masarap sanang magpahinga sa isang beach or maglakad-lakad para mabawasan ang ilang calories, pero tuloy pa rin ang laro at lahat tayo ay nandito para sa mahabang biyahe. Paano magre-react ang bawat isa sa card na makukuha nila ay isang misteryo sa puntong ito. Bago nila malaman kung ano ang kailangan nilang kainin, walang makakaalam. Wow! Oreos! Ayos! Wow! Ayos! Huwag sinagusta ang iyong mga dasal. Ang merienda na ito ay para makapag-relax kayong lahat at ma-enjoy ang paborito ninyong cookies kasama ang pinakamalalapit ninyong kaibigan nang hindi nag-aalala sa iba pang bagay. At hindi mahalaga kung gaano karami ang nasa plato mo, lahat tayo ay magkaibigan dito at walang sinasabi ang mga patakaran tungkol sa pagbabahagi.
Para saan pa ang mga bestie? Tama ba ako? Ano sa tingin niyo mga babae? Sa tingin ko magiging lubos na nagpapasalamat at masaya si Fred kung pagsasama-samahin niyo ang inyong mga resources, hindi ba? Hoy? Sige. Oh. Wow! Talaga? Para sa akin lahat ito? Hindi naman. Para sa inyong lahat ang mga iyan. Heto ang gatas para sa mabuting... At mga ginoo, mga batang lalaki at babae, para sa inyong kasiyahan sa panonood, inihahandog namin ang pakwan. Malaki, katamtaman at maliit na sukat. Pumili na kayo. Sa sunod tour lang burst na siyang kumuli ka ng piplayin mo. Syempre, ay so maging bar sarap to kahit anong bahagi ang maiwan sa ating mga kalahok. Hindi ka magkakamali sa pakwan. Hayaan na lang kung saan mapupunta ang mga baraha. Sige. Mabuti. Yay. Hindi. Halika dito, malaki. Mas malaki pa ito kaysa sa ulo ko. Kaya, Hailey, kumusta ang mini melon mo? Huwag mong sabihin hindi ito masarap. Sa tingin ko, masyado ka lang naiinggit sa iba kaya hindi mo ito ma-enjoy. Wow! Wow! Woo! Rach, paano mo nagawa yan? Isa ka bang master fruit ninja? Saludo sa iyong galing. Napaka-juicy at masarap talaga. Dahan-dahan lang, girl. Baka kainin mo na ang lahat, pati balat. Fred, handa ka na bang sumunod? Ayos. Ang pakwan bilang pinakamalaking prutas, ang pinakamahusay na prutas. Busog na ako. Nasa paningin na ang finish line para sa ating tatlo. Ang natitira na lang ay ang huling round. At nangangako iyon na magiging talagang espesyal. Hindi natin pwedeng tapusin ang hamon ng walang malaking pasabog. Sino ang handa ng makita kung ano ang nasa mesa para sa grand finale? Siling Labuyok! Ngayon, iyan ang tinatawag kong mainit na opinyon. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Handa na ba kayong itaas ang antas? Sige, simulan na! Kadiri, panahon na para paghiwalayin ang mga bata sa mga lalaki. Oh, ang init niyan! Oh, ang hapdi! Medyo palabas si Fred. Mga babae, sana hindi niya kayo natakot. Hailey, ayos ka lang? Tubig! Oh, tubig! Tubig! Uy! Pwede pala tayong magkaroon ng tubig? Walang nagsabi sa akin. Ito na ang huling round, kahit ano pwede, pare. Rachel, ramdam kita, girl. Pero kaya mo to. Matamis ito. Hindi ako makapaniwala sa swerte ko. Sino ang mag-aakalang ang sili ay maaring maging masarap?